Kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Ayon sa mga eksperto ng European Central Bank o ECB, ang pagbabago daw ni Bitcoin mula sa isang payment system patungo sa isang investment asset ay nagdudulot ng pag-aalala. Ang ganitong trend ay maari daw magpalala ng wealth inequality o hindi pantay-pantay na kayamanan na maaaring magdulot po ng societal instability o kawalang katatagan sa lipunan at banta sa demokrasya. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, yung unang tanong natin dito ay ano nga ba ang sinasabi ng mga economist ng ECB or European Central Bank tungkol dito. Ngayon, ang mga ekonomista ng ECB na sina Ulrich Weinzierl at Jürgen Schaff ay nagpahayag ng kanilang pangamba sa ganitong pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Sa isang kamakailang papel, kanila pong ipinaliwanag na ang pagtaas ng halaga ni Bitcoin ay mas pinapaboran ang mga early adopters o ang mga naunang nag-invest dito. Ang mga taong huli nang pumasok sa investment na ito o kaya naman ay walang Bitcoin ay maaring makaranas ng matinding hamon sa kanilang ekonomiya. Ayon sa mga ekonomista, ang mga early adopters ni Bitcoin ay may malaking pakinabang sa kanilang real wealth at consumption, habang ang mga latecomers naman ay maaring mahirapan. Dagdag pa nila, ang mga taong walang Bitcoin ay maaring mawalan ng tiwala sa sistema. Ngayon ay bakit po nag-aalala ang ECB sa ganitong sitwasyon? Ang pagbabago ni Bitcoin mula sa payment system patungo sa investment asset ay nagdudulot daw ng kakaibang pananaw. Ang mga figure tulad po ni Ginoong Larry Fink ay itinuturing si Bitcoin bilang isang financial asset na parang gold o ginto. Ang mga advocates ni Bitcoin ay naniniwala na ang halaga nito ay patuloy na tataas sa paglipas ng panahon. Pero nagdudulot ito ng limitadong societal utility o kapakinabangan sa lipunan. Ito po ay nagiging sanhi ng hindi pantay-pantay na distribution ng yaman. Ngayon ay ano ang maaring maging epekto ng pagtaas ng presyo ni Bitcoin? Sa ganitong pananaw, ang mga early adopters ni Bitcoin ay maaring mag-liquidate ng kanilang holdings para makabili ng mga luxury items. Ang mga latecomers naman ay maaring mawalan ng oportunidad at makaranas ng kahirapan. Ang ganitong redistribution ng yaman o wealth ay maaaring magdulot po ng kawalan ng tiwala at pagkakaisa sa lipunan, kung saan ay maaaring magdulot ng kaguluhan at kawalan ng katatagan. Ngayon ay ano ang solusyon na iminumungkahi o sinasabi ng mga economist? Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, sina Ginoong Weinzierl at Schaff ay nagsabi na ng strict price controls para kay Bitcoin. Yan. I-strictuhan daw ang at kokontrolin ang presyo ni Bitcoin. Ayon sa kanila ay ang ganitong hakbang ay makakapigil sa exploitation at potential civil unrest dulot ng hindi pantay-pantay na distribution ng yaman. Pinapayo din nila sa mga non-holders o mga taong walang Bitcoin na kilalanin ang pangangailangang pigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ni Bitcoin at suportahan ang mga batas na magkokontrol dito. Ayan, sa madaling salita ay gusto po nilang i-centralize itong si Bitcoin. Ngayon ay ano ang reaksyon ng community o ang buong crypto community? Ang papel po ng ECB ay nakatanggap ng matinding kritisismo mula sa mga eksperto sa industriya. Si Ginoong Tour Demester, isang market analyst, ay nagbabala na ang dokumentong ito ay maaring magbigay daan sa mga gobyerno na magpataw ng mahigpit na buwis at regulasyon sa cryptocurrency. Si Ginoong Mark van der Schies naman, ang co-founder ng Hut8, ay nagpahayag din ng pangamba sa pananaw ng ECB at sinabing ang mga early adopters ay hindi dapat husgahan dahil sa kanilang foresight at willingness to take risk. Yan, sangayon po ako dyan. Siyempre, yan po yung kanilang parang reward, yung mga early investors na yan. Ayan. Kaya nakapag-invest sila at yan yung parang gantimpala na nakuha nila
bilang mga early investor at pagsuporta dito kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman ang aking sariling opinion dito. Sa aking pong sariling pananaw, ang usapin dito kay Bitcoin at ang mga epekto nito sa ekonomiya at lipunan ay napakakomplikado po talaga. Ang bawat panig ay may valid na puntos kung saan ang mga ekonomista ng ECB ay may makatwirang pangamba sa societal inequality habang ang crypto community naman ay nagtatanggol sa karapatan ng bawat isa na mag-invest. Ang mahalaga ay magkaroon po ng balancing discussion at pagninilay-nilay upang makahanap ng solusyon na makakabuti para sa lahat. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.